ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking dala sa gabing madilim. Ikaw ang bawat sana sa lahat ng hiling. Sagot sa akin. Narito na nga ang ating pakabangan ngayong Lunes sa abot kamay na pangarap. Dito nga na ibinunyag ni Dax sa kanila ni RJ at Giselle na kung sino nga ang kanyang kasabwat sa pagkidnap ni Don Pepe. At dito na sinabi ni Dax na ang asawa nga daw dito ni RJ na si Moira Tanyag. At nagtanong pa ulit itong si Giselle na kung may kasamahan pa ba sila. At dito naman napalihim na tumitingin itong si Dax dito kay Zoe. At dito naman nag-react agad itong si Giselle at sinambunutan agad itong si Zoe. At agad naman na inawat ito ni RJ dahil hindi pa nga inamin dito ni Dax na kasabwat nga nila itong si Zoe. Pinagtakpan ni Dax itong si Zoe dahil sa mayroon nga siyang malaking gusto sa dalaga. Sa kabilang banda, nasabi na nga ngayon ni Dax na may ebidensya nga sila na magpapatunay na itong si Moira ang mastermind sa kidnapping. At agad na pinuntahan ng mga pulis ang nasabing lugar kung saan itinago itong cellphone na ginamit nga dito ni Balahadya noon at nakumpirma na may number nga noon naka-registered na palagi tinatawagan ni Balahadya. At nang matingnan nila RJ at Giselle ang nasabing number, agad naman na binayal ni RJ at nakarehistro sa cellphone ni RJ na Moira ang nakalagay doon. Kaya walang duda, si Moira na nga ang mastermind sa pagkidnap sa kanilang papa. Samantala, hindi na nga mag-aaksaya pa ng panahon ng mga pulis upang ibaba daw ang warrant of arrest dito kay Moira dahil sinabi ni Giselle na ngayon nga ay ikinanta na si Moira ni Dax, igagawa na naman daw ito ng paraan upang makatakas kaya hindi na daw nila sayangin ang panahon na iyon. Baka makagawa pa ng plano itong si Moira. At dito naman nakipagkita itong si Zoe sa kanyang ina at binalaan ito na kinakailangan daw ma-dispose ang pera na hawak ni Moira dahil yun ang magpapatunay na siya nga ang mastermind sa kidnapping. At dito naman na sinabi ni Moira na siya daw bahala mag-dispose sa pera na iyon at ipapatago niya nga ito kay Nerissa. Samantala, isa lamang ang mahihingan na yun ng tulong dito ni Zoe. Kaya agad na nakipagkita itong si Zoe dito kay Don Carlos Benitez at nagmamakawa na sana raw ay tulungan kung kanyang ina na makatakas upang hindi makulong dahil kapag nakulong daw itong si Moira ay sigurado na makukulong din daw itong si Zoe. At dito naman ay pinangako ni Carlos kay Zoe na huwag daw itong mag-alala dahil tutulungan nga ni Carlos na makatakas itong si Moira. Subalit huli na nga ang lahat dahil papunta na nga itong mga pulis upang arestuhin na nga itong si Moira. At wala na rin magawa itong si Zoe dahil kapag kinakampihan niya kanyang ina at malalaman ni RJ na kasabwat din siya ay sigurado na itatakwil din daw ni RJ itong si Zoe. Kaya mas maigi na ilaglag na lamang ni Zoe ang kanyang ina nang sa ganon ay maabsuelto din siya sa kasalanan nito at hindi siya madamay at makulong. Kaya galit na galit naman itong si Moira na hinarap itong si Zoe at sinasabihan na kung ano-ano dahil nagawa siyang ilaglag nito. At makukulong na nga sa wakas itong si Moira. At dito naman na nanggagalaiti din sa galit itong si RJ dahil dito kay Moira kung bakit pinakidnap niya itong kanyang papa. At nabalitaan naman ngayon ni Justin na tinulungan daw ni Eric na masakote itong suspect sa pagkidnap kay Don Pepe. At dito naman na sinadya iyon ni Eric na sa ganun ay magkakagulo sila at matuon ang atensyon ni Giselle at RJ dito sa nangyaring aksidente kay Don Pepe at makagawa naman ng plano itong si Eric at Justin upang gawin nila ang kanilang nararapat na kunin lahat ng asset ng Apex at ilipat sa kanilang mga account. Kaya yan naman ang ating pagkaabangan ngayong Lunes kung makakaligtas pa ba itong si Moira dahil siya na nga ang idiniin dito ni Dax na mastermind. Yan po ang aking karagdagang latest update at maraming pong salamat.